Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ang lahat ay babasahin ko po muna ang bandal ng kasulatan na matatagpuan po sa mga awit 41:1 hanggang 3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ay ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit, ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, banal at walang katulad, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang aming dinadalanginan at pinasasalamatan po sa oras na ito. Salamat po sa linggong na nagdaan, sa isang linggo, Panginoon, na kami ay yung pinagpala, binigyan ng lakas, at patuloy, Panginoon, na narito, Panginoon, upang makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa lahat ng narito. Patuloy ng iyong presensya, O Lord, ang siyang manguna sa bawat gawain na narito. Una po ay ang mga tao na nag-leader, O Lord, sa praise and worship. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo po sila ng lakas, power at pagtsatsaga, Panginoon, dahil sa lahat ng gagaling ang lahat ng yan, upang patuloy na nakapagpuri kami sa iyo at masayahan ka, Panginoon, sa aming alay na awitin. Maging, Panginoon, ang tagapagsalita, si Pastor, Panginoon, patuloy na ingatan mo siya, patuloy na bigyan mo po siya ng patuloy na karunungan na nanggagaling sa iyo. Patuloy na pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa ang ibigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord. At kung minakikita ka naman pong, Panginoon, karumihan sa aming buhay, linisin mo po kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami ay humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagagawa po namin. Hayag man o lihim, Panginoon, linisin mo po kami at patuloy na patawarin at upang maging karapat-dapat kami sa pagbilog sa iyo, sa pananalangin sa araw-araw, sa pananalangin sa gitna ng mga kabagabagan sa buhay, sa pananalangin sa paghingi ng tulong sa mga bagay na alam na hinihiling po namin, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa amin. Gawin mo po kaming maayos sa lahat ng bagay at ang aming pakikinggan na iyong salita, Panginoon, ay maipamuhay po namin sa bawat araw na dinadaanan namin. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas sa hamon ng buhay, O Diyos. Maging ang mga kapatiran namin na hindi po namin nakasama sa ngayon, ay meron po silang kadahilanan, O Lord. Ingatan mo po sila, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa araw na ito at sa buhay na binigay mo sa amin. At yan ay ibinabalik ko ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Oh
sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming sasambahin, at patuloy ka naming papupurihan sa pamamagitan ng aming mga awit, Panginoon. We thank you, O Lord, for everything that you have done for us, Panginoon. Anumang takot na meron kami, Panginoon, ito'y mababaliwala sa pamamagitan mo. Ang tanging kailangan namin, Panginoon, ay ang banal na pagkatakot sa iyo. Dahil dito magmumula ang karunungan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We thank you. Bawat sandali sa habang buhay
Yes, Lord God, sa kabila ng mga kaguluhan sa aming paligid, sa kabila ng mga kaguluhan sa leadership ng aming bansa, Panginoon, we thank you, O Lord God, dahil isa kami sa pinili mo, Panginoon. Ang bayang ito ay pinili mo, kaya sa iyo kami patuloy na magtitiwala, O Lord God, upang hilumin ang mga sugat ng bayang ito, Panginoon. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat,
Lord God, sa iyo lamang ang aming papurit, pasasalamat, ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Tunay, Lord God, na patnubayan mo ang bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na maniwala, manampalataya sa iyo, Panginoon, at ibigay ang aming papurit pagsamba. Ito ang aming panalangin in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa serye ng ating pag-aaral. If you remember, last Sunday ay diniscuss sa atin ng ating Pastor Larry kung ano ang kahalagahan ng isang Kristiyano ay paano natin manlalaman, no? Paano tayo magkakaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yan yung pinaka-tema ng ating pag-aaral sa buwan na ito. At alam nyo, isa ho sa paraan, no, para daw masabi natin na ang wisdom or ang karunungan ng Diyos, malaman ng bawat isa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na knowledge of the Lord, ay ang kailangan daw natin ay isa ay ito. No, siya nating topic sa umagang ito. Ayan. Sabi doon, the fear of the Lord. Sabihin niyo lahat, the fear of the Lord. Fear of the Lord, no? Or pagkatakot sa Panginoon. Madalas na rin natin naririnig yan, mga salitang yan. Ito ay makita natin sa teksto natin sa umagang ito. Sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga sabi ko, medyo magkarugtong to, nung ating tema. We are believing that God is the source of wisdom. Kaya ito pala ay kailangan. And the knowledge of the Holy One is insight. Sa Tagalog, sabay-sabay nga po nating basahin, 1, 2, and 3. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Tayo po lahat ay muko tayo ay manalangin. O Diyos, aming Ama, purihin ka po, Panginoon. Sa iyo lahat, papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat na meron kami sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagdadala mo sa aming yapak dito sa bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay muli matuto mula sa inyo. Hayaan mo na sa aming pong pagkikinig at pagbubulay-bulay ng salita, magsalita ka sa pamamagitan ng inyong lingkod, at hayaan mo na mabuksan ang mga puso't sipan sa katotohanan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw po magpaunawa sa amin at patuloy na magbago, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Purihin ka, ito po'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa umagang ito, ang pag-aaral natin, kagaya nung sabi ko kanina, ang topic natin is the fear of the Lord. Ano ba yung sabihin nitong takot sa Panginoon? Pagkatakot sa Panginoon. Kapag naririnig niyo yung salitang yan, anong basa? Fear, fear. Takot, takot. What is the first thing that comes to your mind? Sabi ron, pag narinig niyo yung word na fear, takot pa kayo sa katabi nyo? Ayan, takot kayo doon sa maniningil sa inyo? Ayan, marami raw tayong pwedeng i-define pag sinabi nating fear. Sabi rito, ano yung unang sumasagi sa isipan ninyo? Pag tingnan na natin kung ano ibig sabihin or definition ng fear, ay ito. Sabi rito, what is fear? Fear is a strong emotional reaction. Strong hindi lang basta emotional reaction, kundi strong emotional reaction to a perceived imminent danger. Perceived imminent danger. Halimbawa, makita mo may dumadaan na malaking bus. Mukhang tatama sa'yo. So medyo takot ka, natakot ka na mamatay ka, masagasa ka, kaya iiwas ka. So yun yung reaction, Kaya nakita mo na nagkakagulo. So umiwas ka na lang para hindi ka madawit sa gulo. Yun daw ay merong manang parang positive na side yung takot. Sabi to, it is characterized, that danger is characterized by a fight. Pwedeng lalaban ka. Ikaw na lang ay makipaglaban doon sa takot mo. Or pwede rin naman na flight. Tatakbo ka na lang. Ninenervyos ka. Magtatago na lang ako, Kuya Perds. Or freeze response. Ibig sabihin, yung biglang nasyak ka na lang. Nasyak ka na lang. Hindi mo lang kung ano gagawin mo. Nataranta ka. Hindi ko alam kung iba't iba sa atin ay ka-experience ng mga ganyang sitwasyon sa buhay. Ngayon, pagka pinag-uusapan ang fear or yung takot, yun yung original na aspeto ng takot. Takot ka na mangyari sa iyo itong bagay na to, kaya gagawin mo yung ganito.
No, takot kang mapagalitan ni nanay, kaya alam mo, ito yung tama, ito yung gagawin mo, magsisipag ka sa bahay. No, yun yung takot. Pero, meron pa pala isang uri ng takot na minsan parang, ito, sabi, makita na sa definition natin, sabi rito, at tawag dyan ay galing yan sa Greek word na phobos, or phobia. No, phobia. Ano yung phobia? No? Yan, parang mama, sino kumukha niyan, di ba? It is an exaggerated. Sumobra namang exage na. No? Often, disabling fear. So, yung sabihin, yung fear kanina, na-exage yung fear. No, na-exage. Mas lumaki, mas bumigat. Nagiging parang disabled ka na, yung hindi ka na, wala ka na magawa. Usually, ang hirap daw ipaliwanag, inexplicable to the subject. Having occasionally a logical, minsan, mukha namang valid yung reason kaya siya natatakot. Pero, minsan, illogical or symbolic object na pwede nating katakutan. No. Kanina topic natin is fear of the Lord. No. Nitong linggo to, meron akong isang tao sa office na aksidente. No, na aksidente. Napukpok na yung kanyang yung kanya ang naipukpok niya yung kanyang kuko. No, imbes na yung martilyo, kuko yung kanyang naipako. O ba naipako? Kuko yung kanyang naihampas na gano'n. So dinangitim. Ayaw i-report. Pilit niyang tinatago. Sabi sa akin, bakit mo, sabi ko, di sir, okay lang, kaya ko naman sir, kaya ko naman. Kaya ganyan na siya, oh. Kaya naman po, kaya mo, walang problema. No. Kaya inabot ng ilang oras, bago ko pinapunta sa klinik, nakita ko namamaga na. Sabi ko, bakit ba ayaw mo mag-report sa klinik? Kasi kaya, Sir Per, sabi niya, hindi ako takot sa sakit eh. Takot ako dito. No, takot ako sa kakatusok. No, may injection. No, pero pala mga taong ganun. No, sino dito takot sa ganyan? Yung pag nakakita ng tuturukan ka na, talagang hindi mo alam kung paano kang tatakbo. No, sobrang nervous mo. Ang tawag pala doon sa phobia na yun ay trypanophobia. No, takot ka sa sa pagturok, no, sa mga tusok-tusok ganyan. Na iba dyan, kahit anong laki ata, kahit anong macho, pagdating sa ganyan tusukan, hindi kinakabahan. Meron naman mga tao daw na takot maligo. No, hindi ko alam yung katabi nyo, ha? Meron pala ganun. Sabi ko, ayun, may phobia. Takot siyang maligo. Takot siyang maghugas. Takot siyang maglinis. No, kaya siguro nanggigitata sa buhay. Ang tawag pala dun, ablutophobia. No, takot sa tubig, parang pusa, no? Parang pusa lang ang buhay. Eto, common to. Mga boss ko, mga Hapon, dito lang ata sila nakakita sa Pilipinas. Pag nakakita talaga sila ng ganito, nagtatalunan sila sa ibabaw ng sa ibabaw ng mga lamesa at saka mga silya. O, sabi ko, only the Philippines, we have many like this one. No? Sabi ko, mga sila, ayaw nila, takot sila yan. Katsaridaphobia, the fear of cockroaches. No. At pero pa pala, no, isa pa pala sa 3 sa 4 na katao, takot na takot saan? Takot sila sa public speaking. Alam niyo public speaking, yung papatayin natin dito sa unahan, no, magsalita. Hilahin mo dito, halika dito. Yuko. Maraming tao, yuko, nakabahan ako, di ba? Yung iba nga, yung pag pinatayo mo sa unahan, yung nakaganyan na lang, hindi na nakapagsalita. Imagine, no, 3 sa bawat 4 na tao, meron silang glossophobia, the fear of public speaking or pag ganyan. At ito, natatuwa ako kasi bakit? Meron pa palang ganito, no? Takot sa church, no? Takot magsimba, no? Ecclesiophobia. No? Parang allergic siya siguro pag nakakita siya ng simbahan. Ayoko pumasok dyan. Kakatakot yan. Simbahan yan eh, simbahan. Meron palang ganun. Ano? And in bottom line, kung ang topic natin kanina, fear of the Lord, meron ba tawag kaya doon? Hinanap ko, meron nga. No? The fear of God or gods. Ang tawag doon, Zeussophobia. No, derived from the Greek god, no? Greek god si Zeus, di ba? No, si Zeus, no. Ang tawag doon, may pagkatakot doon sa Diyos or mga Diyos, no, mga Diyos na ating matatawag. Kapag sabi ko, kung titingnan natin ang mga bagay na ito, valid ba itong mga takot na ito? Ang sabi rito, ano yung takot sa Panginoon? Pareho ba nung mga phobia na binanggit ko kanina? Ano yung dami-dami ho niyan eh. Napakarami niyan. Pero ano yung takot sa Panginoon? Sabi ito ay banal na pagkamangha, paggalang, at pagtitiwala na nagtutulak sa atin palapit sa Diyos. No. Ang tingin ng iba, pag sabing fear of the Lord,
baka magkasala ako, pag tawid ko dyan, tamaan ako ng kidlat. Di ba mga ganun, na parang napaka-violent ng Diyos, na parang bang kayang-kaya kang kitinin. Ganun ang tingin ng iba pag sinabing fear of the Lord. Kaya takot na takot sila sa Diyos. Pero by definition itself, bago natin tuloy ang pag-aralan, sabi dito, ito ay pagkamangha. No? Pagkamangha. Tunuturo ang katunuran nito na igalang or magtiwala ka closer sa Diyos. At tao pala naman, sabi nating may fear of the Lord, nagiging close kay Lord. Amen? No? Nagiging malapit sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. No? Pag may fear ka sa ibang tao, magtatago ka, maglalayo ka. Pero ang may takot sa Panginoon, ang sabi ay merong way para mapalapit sa ating Diyos. Sa aklat ng Deuteronomy chapter 10, ito isang teksto natin, sinabihan ang bansang Israel, nung sila ay nagkasala sa Panginoon at sila ay sumuway, they broke the law, the Ten Commandments, nagalit si Moses, di ba? Nung pagbaba na kasi, sumasamba na sa Diyos-Diyosan ang bansang Israel. Umakit uli si Moses sa bundok. Gumawa uli ang Diyos ng tablet. Tapos pagbalik ni Moses, sabi ni Moses sa bansang Israel, at ngayon Israel, ano ang hinihingi mo sa iyo ng Panginoon mong Diyos? What does God require of you? Sabi niya, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. No, sabi niya, have the fear of the Lord. Paano? Sabi niya, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ibigin mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Next, ano pa sabi? Nagganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatutunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para daw saan? Para sa iyong, ano raw? Para sa iyong ikabubuti. Yun pala. No, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Moses doon, kailangan bansang Israel matuto kang magkaroon ng takot sa Diyos, ending para ano? Para sa iyong ikabubuti. Ito pala yung fear na mapapabuti tayo, no, mapapaigi pala ang buhay natin sa pagitan nitong takot na to. So, pagkaraan natin ilang bagay, tatlo lamang ito. Number 1, sabi ito, the fear of the Lord begins with the right view of God. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagtutulak sa atin na magkaroon ng isang tamang pananaw sa Diyos. No? Fear of the Lord. What is the right view of God? Ano yan? Tingnan natin sa verse na ating balikan ko lang. Ano? Sabi sa Kawikaan, chapter 9, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. No, sabi sa tema natin, we are declaring that God is the ultimate source of our wisdom. At kung tayo pala ay nangangailangan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon, hindi lang basta talino, kundi wisdom na nanggagaling sa Lord, sabi doon, nagsisimula siya saan? Sa pagkatakot sa Panginoon. Take note of the word. Pag nagpasimula ng karunungan. No. Sabi niya, ang tunay daw na karunungan nagsisimula hindi sa mataas na edukasyon. Hindi sa marami ka nang naging karanasan sa buhay, kundi saan? Sa tamang pagkakilala mo sa Diyos. Gaano daw natin nakikilala ang Diyos sa ating buhay? No. Alam niyo, nung tinitignan ko, sabi ko, ang bansang Pilipinas pala ay, di ba ang ganda ng inawit natin, no? Ano yung pinaka-title ng kantang yun? Awit ng bayan. Di ba? Napakaganda. No? Kung babalikan natin yung mensahe ng awitin, ang bansang Pilipinas daw ay tinawag na isang bansang Kristiyano. No? Hinanap ko kung totoo nga. No? It's the only Christian, dati, meron tayong titulo, nag-iisa lang tayo na only Christian na Christian nation sa Southeast Asia. Tapos hinanap ko, sa buong mundo, pang-ilan kaya ang Pilipinas? Alam niyo, sa buong mundo, pang-5 tayo. No, na pinakamalaking Christian population. 85% of the Philippines ay ang pinaka-relihiyon, official religion is Kristyanismo. No, Kristyanismo. But one time may nabasa akong article, sabi niya, 85% ng Filipinos ay Kristyanismo. Sabi sa pag-aaral. Pero bakit gano'n ang bansa natin? Napansin niyo? No. Basa natin yung gulo-gulo.
Daming Pilipino, sabi ko, 85% pala ng mga Pilipino nagsasabi sila ay Kristiyano, pero bakit ganun? No. Kahit pala, sabi doon, hindi ito nagsisimula saan? Sa mataas na edukasyon. Ang dami nga, tapos ng mga magagara at matataas na mga kurso. Pagdating ng araw, tiwaling opisyal ng gobyerno. Di ba? Engineer yan. No, engineer. Di ba? Mga politiko, attorney. Ganyan, di ba? Matataas. No, pinag-aralan. Pero hindi yun eh. Kaya yun ang nagpapakita, di ba? Hindi raw pala sa kasapatan, sa laki o sa taas ng edukasyon, nakikita yung tinatawag na fear of the Lord. Maraming mga tao, malayo ang narating as far as intellectual ang pinag-uusapan. Pero, ang bottom line, hindi naman tama ang pagkakilala sa Diyos. Ano ho? Ito yung problema natin. Kapag nakikita natin kung gaano siya kabanal, yun yung usapan dito. Makapangyarihan, matuwid, mapagmahal. Nagkakaroon tayo ng banal na paggalang sa Kanya. Ito yung sabi ko kanina. We understand, for us to understand the fear of the Lord, kailangan una, makilala mo muna sino ang Diyos. Ano ho? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. No, kung titingnan daw natin sa ating mga buhay, ayaw ko kung dumating na kayo sa time na, alam niyo yung hindi ko lang nahanap yung isang picture ko eh. Hindi pong pagka nagpunta kayo siguro sa isang nature trip, ganoon, yung parang, halimbawa, nakakita ka, di ba parang namamangha ka? No, parang na-overwhelm ka. No, first time mo nakita yung malaking butas doon sa Tagaytay, parang mga wow, ang ganda. Di ba? Hindi gawa ng tao yan. No, gawa ng Diyos. Yung sinasabi ko, namamangha ka. Nakikita mo yung greatness ng Diyos. Nakikita mo yung kaliitan natin. No. Nung kami nagkaroon ng pagkakataon ng miss ko na makita yung, yung Great Canyon, no, di ba? Kala ko, sabi ko, parang kung namangha talaga ako eh. Kasi imagine mo, parang ang laki-laki ng hukay. Tapos parang pili ko, ganun lang ako doon sa kaliitan na yun. Di ba? No, yung mismo na-overwhelm ka, minsan nando ka sa harap ng dagat, nakikita mo, ang lawak-lawak ng dagat, pero sino ako? Ito lang ako. No? Isabihin yun yung na-overwhelm ka sa kanyang kapangyarihan. No, na-overwhelm tayo sa katuwiran at sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. No? Kaya, ito yung pamatayan eh. Kapag tama ang ating pananaw sa Diyos, tama rin ang ating pananaw sa buhay. Doon, kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. For us to understand more of the Lord, kailangan pala mauna muna makilala natin siya. Gaano natin kakilala ho ang Diyos sa umagang ito? No. Alam nyo, para makilala mo raw ang isang tao, para mas makilala mo siya, ay kailangan makasama mo siya. Kailangan lagi mo siya nakakausap. Kailangan lagi mo siyang meron kayong bonding. Ganun din ho sa Diyos. No. Hindi pwede ang banding natin sa Diyos ito yung linggo lang. Ito yung linggo natin, 1 oras lang to. Di ba? Minsan, anong oras tayo simula? 10 o'clock. O minsan, pag na-late pa tayo. Di ba? Para yun. How can we know God? No, yan sabi doon, ang fear of the Lord nagsisimula sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tingin natin ang Diyos ang ating kaibigan. Maaaring tingin natin ang Diyos ang ating hari. Tingin natin ang Diyos ang ating tagapagpagaling sa ating mga sakit. Tingin natin ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kailangan tama ang pananaw natin sa Diyos. Pangalawa, sabi dito, ang pagkatakot sa Diyos ay nagpo-produce daw or nagkikreate ng tinatawag natin na reverent trust. Ano yung reverent trust, Kuya Ferds? No, reverent trust. Paggalang, no, paggalang, pagtitiwala na may kasamang paggalang. Pagtitiwala na may kasamang paggalang. Yan, no, yun pala, no. Una, kanina, lumalalim ang ating kaalaman na sa knowledge natin sa Diyos. Pangalawa, natuturo tayong magtiwala sa Diyos. No, hindi ka tumatakbo dahil may fear of the Lord ka, kundi nagtitiwala ka. Sabi uli, no, nung Deuteronomy chapter 10, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Anong hinihingi ng Diyos sa bansang Israel? Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. No, yun sabi.
lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. In English, no, sabi rito, in English. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee but to fear the Lord? Ano requirement ng Diyos sa iyo bansang Israel? Sabi niya, fear of the Lord, to walk His way, and to love Him. Pasinin niyo, medyo hinighlight ko yung dalawa. Fear of the Lord and to love Him. Ang tao pala, pag siya ay may takot sa Diyos, ibig sabihin siya ay in love kay Lord. No, magkakabit yan na, hindi pwede na nating paghiwalayin ang dalawang yan. If you fear God, then you also ought to love the Lord. No. Ito sa bottom line nito, ito ay pagpapakita raw ng ang pag-ibig sa Diyos ay malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ang isang taong may takot sa Panginoon nagsasabing, Panginoon, hindi ko man po naunawaan ang lahat, pero nagtitiwala ako sa iyo. No, yun yung trust. Trusting God. No, yun yung binabanggit natin kanina. Na ang fear of the Lord nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Kung meron siguro napakagandang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos at malaki tao na malaki ang takot sa Diyos, walang iba kundi si Abraham. No, in the book of Genesis chapter 2, tingnan natin, babasahin natin ito, no. Ang title niya, Sinubok ng Diyos si Abraham. In verse 1, sabi ito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. So, tinest. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Ano sagot ni Abraham? Narito po ako. Tugon naman niya. No, sumunod siya. Okay, ano ang request ng Diyos sa kanya? Anong utos ng Diyos sa kanya? Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak si Isaac. No, inutusan siya. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. No. Pag binulay-bulay natin ito, para bang ang ganda-ganda ng relationship ni Yahweh at saka ni Abraham. Close talaga sila. No, close silang dalawa. Kaya isang tanong lang ni Yahweh kay Abraham, reply agad si Abraham eh. Sabi niya, andito ako Lord. Andito ako. Sabi niya, ano utos sa kanya? Sama mo yung anak mo. Alam niyo yung anak niya, nag-iisa lang yan. At talagang 99 years na siya bago siya nagkaaroon ng anak. No, talagang mahal na mahal niya. Ang sabi doon, inulit-ulit pa ni Yahweh ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Hindi sinabi sila ay mag-tour, mag-picnic kayo doon sa ibabaw ng bundok ng Moriah. Kundi pag sa dulo, ano sabi? Ihandog mo siya sa akin. Ano yung ibig sabihin ni handog na yun? Hindi yung ihandog na kagaya ng ginagawa natin dito pag baby na bubuhusan ng tubig. Hindi yung ganun. No, iaalay. Ang alay noon, papatayin mo. No, tapos susunugin mo para mabangusan mo kay Yahweh. Kung kayo, nasa kalagayan ni Abraham, close kayo ni Yahweh, bago biglang ganito ang sagot, ang sabihin, ang iutos sa iyo ni Yahweh, ihandog mo siya sa akin. How will you respond? No. Paano yung halimbawa something na pinakatatabi natin, pinakamamahal natin, pinakamalapit sa atin, ibig sabihin ng Lord, akin na yan. No, ibigay mo sa akin. Will you follow? No. Will you follow? O kakabahan ka nga, ibang takot yung mapupunta sa iyo. Nung kakabahan na ata ako, sabi, Lord, ihandog ko raw yung laman ng aking wallet ngayong umaga. O ihandog ko raw yung aking time para sa Kanya. Di ba? Alam niyo, pagdating sa verse 3, ito reply ni Abraham. Sabi niya, kinabukasan, no, ang bilis na, bilis. Kinabukasan, excited. Maagang bumangon si Abraham. Maaga, bumangon. Hindi siya nag-iyak magdamag. Hindi. Tulog siya, tapos ninagahan niya, tapos sabi, nagsibak siya ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Na-imagine nyo kung ano feeling nitong tatay na to? Magsisibak ka ng kahoy na painggagatong mo para doon sa anak mo na papatayin mo mamaya para ihandog kay Yahweh. So, sabi doon, inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. It took them, sabi ng Bible, it took them 3 days. No, 3 days. Bago sila nakarating doon sa dako daw na kanilang pupuntahan.
So, inisip ko talaga, ano kaya feeling nito, no? Yung pakiramdam mo, 3 days ka travel. Anak ko, ayan, naglalakad kayo ganyan. Tayo, banding kayo, no? Pero alam, papatayin mo yung anak mo para ihandog kay Yahweh. Di ba? Tabigat siguro sa pakiramdam nito. After 3 days, dumating din sila sa kanilang lugar. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang mga asno at kami na lamang ng bata ang aakyat doon sa bundok. Sasamba kami sa dako doon. Pero take note of the word. Ano sabi niya? Babalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. How does Abraham look to God? No. Doon pa lang alam niya, babalik kami nitong anak ko. Babalik kami sa inyo. Di ba? Pagkatao doon kilala mo si Yahweh. Tunay si Yahweh sa Diyos. Sabi niya, kita yon sa buong buhay. Nakikita sa buhay natin. Ano ginawa? Verse 6. Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dalaman naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. No? Akyat, yung magtatay. Ba? Akyat yung magtatay. Pero sabi niya, alam niya sa isip niya, sabi niya, babalik kami. Kasama ko ano ko. Look again, verse 7. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ayan, parang yan, nag-uusap niyan. Sabi niya, Ama, Tay, ano yun anak? Ano yung anak? Meron tayong apoy, meron tayong panggatong, pero nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Siguro kung tayo maiisip tayo, siguro tayo si Abraham. Walang tupa. Ikaw ang ihahandog ko. Kaya di ba? Yan tayo. Pero look at verse 8. How did Abraham reply? Ano sagot niya? Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, and 3. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay doon. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglakad. You see, that's how deep Abraham's trust to God. No. Nak, huwag mo problemahin. Ang Diyos ang magbibigay noon. Tuloy lang tayo kasi yun ang utos ni Yahweh. Tuloy tayo sa ating lakad. Okay. No? So tuloy sila sa kanilang paglalakad. Alam nyo, minsan sa buhay natin, nag-i-stop na tayo sa crossroads ng ganyan ng buhay natin . Pag yung mismong pag medyo alanganin ka na, magtitiwala pa ba ako sa Lord? No. Pecha de peligro na. Wala pang 15, wala pang 30. Parang bilang na, manipis na ang aking wallet. No, wala ng budget. No. Pero gaano tayo magtitiwala sa Lord? Magtutuloy ka pa rin ba kagaya ni Abraham sa lakarin ng buhay? Mga tao minsan umaayaw na, tigil na lang. Teka, hanggang dito na lang Hanggang dito na lang ako Ito na lang pwede kong gawin. Nalilimutan ng tao na wala tayong magagawa or kung lang na ating magagawa. Pero ang Diyos meron pang kayang gawin. Amen po ba ron? No? Ang Diyos, kaya sabi itong Biblia, nagpatuloy sila sa paglakad. O ano nangyari? Kasunod doon. Inihandog ba niya si Isaac? Yes. Pinatong niya si Isaac doon sa handugan na yon. Tinali niya. At ang sabi ng Biblia, nung akmang sasaksakin niya na si Isaac. Ganong katindi ang trust talaga ni Abraham. To the point, Lord, sigurado ka ba? Papatayin ko na. Pero hindi, dire-diretso siya. Nung ihahandog niya na, biglang dumating ang isang anghel. Sabi niya, do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Nilagay ko sa English para mas makita natin. Sabi niya, huwag mong saktan ang bata. Bakit? Now I know that you fear God. Ngayon, nalaman ko na meron ka talagang takot sa Diyos. Bakit? Because you have not withheld from me your son, your only son. Dahil sa hindi mo pinagkait ang iyong anak para sa Diyos. No? Ano yun? Nakaka isipin. No? In the first place, alam ni Abraham, everything, Lord, whatever happened to me, sa iyo ako nagtitiwala. Ikaw ang may direksyon sa lahat ng aking. Kung anong sabihin mo, Lord, susunod lang ako. Gagampanan ko lang ang pinagagawa mo sa akin. And it shows he has the fear of God. Nang utusan si Abraham na ialis sa Isaac, hindi niya naintindihan ano ang plano ng Diyos. Pero, nung sumunod siya, siya ay sumunod dahil nagtiwala siya sa karakter ng Diyos.
Amen? No? That's how you fear the Lord. Yun yung taong may takot sa Diyos. Ginamit tayo sabi sa kalungkutan at sa kabiguan. Saan pa? Ano yun? Sa pagluha ng pusong nasugatan. O di ba? puro kabigatan sa buhay, di ba? Sa pagsubok na yung pinahintulutan. What can you say? Salamat, Panginoon. Amen? Ba? Kita sa ating yung umaga pag may problema sa pamilya, kanino ka tayo lalapit? Kapag kulang ang pananalapi sa buhay, who do you trust? Kapag hindi malinaw kung ano ang direksyon ng kinabukasan. Sabi doon, what is the fear of the Lord? Ang fear of the Lord ay nagsasabing, sabay-sabay tayo, mas nagtitiwala ako sa salita ng Diyos kaysa sa aking takot. Amen? No? That's how you fear the Lord. Mas may tiwala ka. Sabi to ni Yahweh. No? Kasi ito sinabi ni Lord. Ito yung naintindihan ko nung nagsimba ako nung Sunday. Ito yung narinig ko nung nakikinig ako ng worship song. Ito yung naintindihan ko nung nakarinig ko sa radyo na binanggit. Ito yung naintindihan ko nung binasa ko ang Biblia. Ito yung binasa ko doon. Ito si Yahweh. That's how we show our fear sa ating Panginoon. By trusting our Lord. And lastly, sabi dito, the fear of the Lord reorients the whole life. Ang pagkatakot daw sa Diyos ay nag-aayos or inaayos niya ang kabuuan ng ating buhay. Hindi yung sabihin niya, Kuya Ferds. It reorients the whole life. Reorient, no? Reorient. Okay. Pag binasa ho natin yung teksto natin kanina, balikan ko lang, yung teksto natin sa aklat ng Deuteronomy, ang sabi doon, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, ibigin mo siya paglingkuran ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. So in summary, eto siya. Yung apat na bagay na sinabi doon na para daw mapakita natin na tayo ay may pagkatakot sa Panginoon. Number 1, lumakad sa lahat ng kanyang mga daan. No, lumakad sa lahat ng kanyang mga daan. God reorients our walk in life. No. Di na tayo magtatanong sa Lord, 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 ito gusto ko. No, ako po masusunod. Kundi ano ba yung gusto ng Lord sa akin? No. Kaya pala minsan, ang mga tao napapahamak sa kanilang future. Bakit? May sarili kasi tayong kagustuhan. Pangalawa, it reorients our love o pag-ibig. No, pag-ibig sa Diyos. Hindi na Diyos ang umiikot sa ating buhay, kundi tayo ang umiikot sa Kanya. Most of the time dati kasi nangyayari sa buhay natin, ang Diyos para bang na siya, parang part-time lang sa buhay natin. Pero hindi, baliktad pala. Dapat pala tayo yung laging siya ang sentro, tayo ang nasa Kanya ating mga desisyon, pangarap natin, and even in our relationship. He is our love. Pangatlo, paglingkuran siya. Ano yung sabihin ng paglingkuran siya? It reorients our service. No, hindi yung paglilingkod sa Diyos na para obligasyon lang. Para kang napilitan lang. Kasi Sunday na naman kaya pupunta na naman ako sa church. No, kasi walang kasama si kaya kahit papagod na nga ako Hindi ganoon. No, it reorients mo siya, sabi ng buong puso at kaluluwa. Yung sabihin, when you serve to God, when you give your service, lahat-lahat, itodo mo na. No, huwag yung mga partial lang. Pupunta ka rin. Yung lagi sasabi, pupunta ka rin sa church, itodo mo na. Agahan mo na. Diba? Magpe-pray ka na rin lang, bigyan mo ng time. Si Lord, sa prayer time mo, hindi yung paglilingkuran ng buong puso. Prayer time, pag yung prayer time mo na lang, pag yung matutulog ka na, hindi ganoon. No. Sabi, buong puso at buong kaluluwa. And lastly, sabi, anong panawagan ni Moses? Sabi niya, reorient our service, tuparin ang kanyang mga utos. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Remember this, sumusunod tayo dahil mahal natin ng Diyos at kinikilala natin ang kanyang authority sa ating mga buhay. No, mga kapatid, pasilin nyo, ang buhay daw parang kompas. Yan, kompas. Yan, ang kompas. Nakagamit na kayo niyan. Yung dulo niyan, lagi nakaturo sa north. North yan, north. Yan ang basihan. Kahit saan kayo lupalop ng mundo. Pag yung needle niya tumuro sa north, it points you to the right
direction. Pero pag ang compass wala sa tamang direksyon, maliligaw at maliligaw tayo. Parang ganun daw pala, no? Ang buong buhay naayos kapag meron tamang direksyon. Ang fear of the Lord ay hindi lamang nagbabago ng isang bahagi ng buhay. Tandaan nyo, ang nababago nito ang ating buong buhay. Ang pagkatakot sa Diyos pala nagtutulak sa atin na magkaroon ng pagbabago sa ating pong mga buhay. So, in summary ho ngayong umaga, sabi ito, ano ang fear of the Lord? Hindi ito yung takot na nagtutulak sa atin palayo sa Diyos. Ngayon nalaman natin ngayong umaga, topic namin, fear of the Lord. Pag di pala ako nagsimba, baka magiba itong bahay namin. No, baka ang Diyos, gawin ako ng parusahan ako ng Diyos. Although ang Diyos ay isang makatwirang Diyos, pero sabi ito, ano yun? Ito ay banal na paggalang na tutulak sa atin papalapit sa Kanya. Pag tayo natatakot sa pulis, tatago tayo sa pulis eh. Di ba? Kahit wala ka namang kasalanan, kinakabahan ka. No. Pero sa pagkatakot sa Diyos, dapat lalo mo siyang nilalapitan, lalo mo siyang minamahal, lalo tayong nagiging mas malapit sa Kanya. Nagsisimula ito kailan? Kapag una, meron tayong tamang pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, nagbubunga ito ng pagtitiwala, malalim na pagtitiwala sa Kanya. At panguli, ina-align niya yung buhay natin ayon sa Kanyang kalooban at naisin sa ating buhay. So, matanong mo ngayong umaga mga kapatid, sino nagdidikta ng direksyon ng inyong buhay? Yung ba sinasabi ng puso mo, na hindi, ito gusto ko eh. Ito talaga yung pangarap ko eh. Ito talaga yung pinag-ipunan ko eh. Ito talaga yung aking dream talaga eh. No? Pangarap ko. O hindi, ito sabi sa akin, ito talaga sabi ng mga classmate ko. Ito talaga sabi sa akin ng nanay ko eh. Yun lang ba? Or sino ang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin? Ang Diyos na yung kinakatakutan, minamahal, at pinagtitiwalaan. Remember this. Kapag ang takot sa Diyos ay nasa puso natin, sabi nito, hindi lamang tayo nagiging mas matalino. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Simula pa lang, magiging matalino tayo. Kundi nagiging mas malapit tayo sa Diyos at mas naayon ang ating buong buhay sa Kanyang layunin. In summary, kapag ang Diyos ang nasa tamang lugar na ating buhay, ang lahat ng iba pa ay nagsisimulang pumwesto din sa tamang lugar. Maybe may pagkakataon sa buhay natin, if you will be looking in our lives, bakit kaya sa aspetong ganito, failure ako, Kuya First? Bakit kaya sa ganitong part ng buhay ko, hindi ako maging maayos? Why? Because we need the fear of the Lord this morning. Mga kapatid, subukan nyo si Lord. Subukan natin ang Diyos para lahat ng walang ayos na direksyon ng buhay, i-align at iaayos ng Diyos sa atin. It's about time. No, it's about time. Panahon na siguro na yung takot natin sa Diyos, mailagay natin sa tamang paraan at nang sa gayon, bigyan tayo ng Diyos ng tamang knowledge and wisdom. Paano tayo magtutuloy sa ating mga buhay? You want to be successful in your life? You want to be successful sa inyong career, sa inyong love life, sa inyong iba't ibang aspeto ng buhay? Then, we have to fear the Lord. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Tayo po lahat ay buko. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit at tumutulog sa inyo. Panginoon, Ikaw po nakakaalam ng sitwasyon namin sa umagang ito. There are times, Lord, that kahit kami ay naliligaw din ng landas, nakakalimot po kami sa inyo. May pagkakataon sa buhay, Panginoon, na kahit kami minsan, Panginoon, ay nagkukulang ng pagtitiwala sa iyo. Nalilimutan namin na meron kaming Diyos. Nalilimutan namin na meron pala kami pwedeng takbuhan at lapitan. Kaya Lord, minsan we experience failures
sa aming mga buhay. Panginoon Diyos, tulungan mo po about sa amin ngayong umaga that we would dedicate our lives sa inyo. Panginoon, bigyan mo kami ng banal na pagkatakot po sa inyo. Yung takot, Lord, na gusto ka naming mahalin, gusto ka naming maging priority, gusto ka naming, Panginoon, pagtiwalaan sa mga hindi maayos na aspeto na aming mga buhay. Panginoon, sa namin po nilalapit ngayong umaga about sa amin. Alam mo po, Lord, ang aming mga puso sa umagang ito. Ikaw po, Lord, nakakaalam maging ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa inyong harapan sa umagang ito. Kagaya ni Abraham, Panginoon, bigyan mo kami ng isang puso na handang makinig. Bigyan mo kami, Lord, ng isang puso na handang sumunod po sa inyo. Kahit mahirap, Panginoon, gagawin po namin. Dahil alam po namin na mas alam mo ang mas ikabubuti ng bawat isa sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming po mga desisyon. Sa mga panahon na magulo ang aming isipan. Sa mga panahon, Panginoon, na naghahanap po kami ng sagot sa aming po mga katanungan. Sa mga panahon, Panginoon, ng kaguluhan. Sa mga panahon, Panginoon, ng kakulangan. Sa mga panahon, Panginoon, ng kaguluhan, maging sa aming bayan, maging sa ibang lugar, Panginoon. We still believe, Lord God, na kung kami ay magtitiwala, maglalaan ng aming pagkatakot sa inyo, Panginoon, ikaw ang magre-reorient ng aming mga buhay. Bigyan mo direksyon muli, Panginoon, ang aming mga buhay. Gawin mo, Lord, successful kami sa iba't ibang mga aspeto ng aming buhay. Dahil buo ang aming tiwala, Panginoon, na ikaw lamang ang may kakayanan nito sa aming mga buhay. Wala po kami ibang pagtitiwalaan, Panginoon, kundi ikaw po lamang. Aming hiling, Panginoon, na sa aming buhay, makita namin, Panginoon, na may paunawa mo sa amin ang magandang future na inilalaan mo sa bawat isa. Sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Ikaw nawa, Panginoon, patuloy na kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa umagang ito, that you may still into us, Panginoon, ang banal na pagkatakot po namin sa inyo. Purihin ka po. Ito po'y dalangin po namin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin, Panginoon, sa pinagpalang umaga po sa ating lahat.